Hello Pilipinas at sa lahat po ng OFW around the world, mga nagpapaalipin, dugot pawis ang puhunan, alam ko malaki ang inyong contribution, taxes, bilyon-bilyon at napupunta rito sa gobyerno at binubulsa lang ng sindikato. Yan po ang malungkot. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron palang isang paraan para maobliga ang palasyo na ilabas nila ang tunay na karamdaman ni President Bongbong Marcos. Ang tunay na medical bulletin sa issue po ng health ng ating presidente. Dahil noong panahon ni Pangulong Duterte, meron palang naghain sa korte kung saan gusto rin ng isang naghain o grupo ito na ilabas daw in public ang tunay na karamdaman ni Pangulong Duterte. So, kung dati mayroong nagsampa sa korte, edi pwede rin po ngayon na may magsampa sa korte para maobliga ang palasyo at mailabas nila ang tunay na karamdaman, tunay na lagay ng ating presidente na si PBBM. Dahil hindi na po nakakalabas ng palasyo ang ating presidente at kukuhaan lang siya ng short videos, short clips, and then pinapakita na nakakatayo naman ang presidente, kakapagsalita, hindi naman siya nakaratay. Pero under the Constitution, ito po, the 1987 Philippine Constitution, specifically Article 7, Section 11 and 12, the procedures regarding a sick president are clearly outlined to ensure government continuity and transparency. Importante po ito na masigurado na ang ating government ay tuloy-tuloy at mayroon transparency. In case of transparency, wala pala niyan ang bangag administration. The Constitution addresses situations where the President is ill or unable to perform their duties in several ways. Kasi po, kapag ang presidente ay hindi na niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin, siya po ang nagpapalakad ng gobyerno ng Pilipinas, siya po ang leader ng lahat ng mamamayang Pilipino. Napakalaki po ng responsibilidad ng isang presidente. Kaya kung hindi na niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin, the president o the vice president will take over. Yan po ang nasa konstitusyon. Pero sino po ang uma-acting na president ngayon? Ito po wait lang. Ayan feeling president po itong si Executive Secretary Ralph Recto. Tingnan nyo, may medal pa Ha? Yan mga lakad At katabi niya si Boji D at yung isang naka-uniform, hindi ko kilala. Parang general yata sino man yan. At yung nasa likod po, ayun si John Vic Rimulya. Pero parang malungkot siya dito sa picture. At parang nakatingin siya kay Recto. Hindi kaya naiinggit siya kay Recto? Parang gusto ni John Vic na pumalit sa pwesto ni Recto. So, ayan po si feeling president. So, dito po, basahin pa natin yung Constitution. Number 1, serious illness. Ayan, kung ang karamdaman ng isang presidente ay seryoso, if the president has a serious illness, the public must be informed. Okay? Certain officials, including cabinet members responsible for national security and foreign relations, and the Chief of Staff of Armed Forces are guaranteed access to the President during this time. So, kung ikaw ay may serious
na karamdaman, dapat itong Chief of Staff of the Armed Forces ay patuloy kayong nakakapag-communicate dahil eto nga lahat ng mga cabinet members responsible for national security and foreign relations. Importante po yan na hindi matenga. Dapat continuous ang pagtatrabaho nila dyan, lalong-lalo na ang Chief of Staff of the Armed Forces. This is in regarding of national security. Kung hindi sila makapag-communicate sa presidente, hindi na nagagampanan ng presidente ang kanyang tungkulin dahil foreign relations po ay presidente lang ang chief architect na tinatawag. Siya lang po ang makakapag-desisyon nito. Number 2, temporary inability. The president can voluntarily declare their temporary inability to perform duties by informing the Senate President and House Speaker in writing. The Vice President then becomes the acting President until the President declares otherwise. So, pwede pong mag-declare ang Presidente ng temporary inability. Kung gusto niyang magpagaling talaga, dapat i-declare niya. No? Meron siyang serious illness at magpapagaling muna ko. Ikaw muna, Vice President, ang mag-take over ng government according to the Constitution. Bakit si Recto ang piling President ngayon? Siya yung gumaganap ng mga event ni Bongbong Marcos sa labas. Kasi ilang araw na, lampas 1 linggo na, 2 linggo na yata, nasa Malacanang lang si Bongbong Marcos. Meron pa, no? If the President is unable to communicate or unwilling to declare their incapacity, a majority of the cabinet can make a written declaration to the Senate President and House Speaker. The Vice President immediately assumes the role of acting President in this case. Ang problema dito, yung Senate President and House Speaker ay kasapakat ng Presidente. So, hindi po mangyayari ito. Itong nasa pangalawa sa number 2. Hindi po mangyayari. Ngayon, dito po sa case ni President o dating President Rodrigo Duterte, meron pong naghain ng petition for mandamus seeking to compel Duterte. Ito, basahin na nga natin. Newly released. Nag-release na po dito ang Supreme Court. May naghain sa Supreme Court at nagdesisyon after 2 months. Newly released dissenting opinions of 2 Supreme Court justices revealed how magistrates of the Supreme Court argued on behalf of President Rodrigo Duterte in order to shield him from the touchy issue of revealing to the public the true state of his health. After 2 months, the Supreme Court released a copy of a 6-page notice resolution on the court, voting 13-2 to dismiss a petition for mandamus seeking to compel Duterte to release health records. So, hindi po kinatigan ng Korte Suprema at 13-2 ang vote. Okay? Tuloy natin. The majority dismissed the case outright or without having to require Malacanang to answer the petition. The petition was the first to test Section 12, Article 7 of the Constitution, which says that in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Okay. So, ito po ang isang paraan na para maobliga ang Malacanang na ilabas ang tunay na karamdaman ng ating presidente. Somebody who is a Filipino citizen or a group of Filipino citizen na maghain po
sa Korte Suprema para maobliga ang Palasyo, Malacanang na ilabas nila ang tunay na sakit o tunay na kalagayan ngayon ni Bongbong Marcos. Kasi nga, dito nga, no, kung hindi na niya kayang gampanan, inability, pwede pong mag-declare muna ang presidente na temporary inability to perform duties. Ha? And the vice president becomes the acting president. Yun po ang nasa constitution. Hindi po si recto. Hindi po siya vice president. Executive secretary lang po siya. Yan po yung nasa constitution. Kaya dapat mayroon pong isang citizens na maghain sa Korte Suprema. At kung ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema, dapat sundin ito ng Malacanang, ng executive. Meron tayong narinig kay Harry Roque kanina na noong daw panahon ni Marcos Sr. at ito'y bago siya mapatalsik sa pwesto, nagkasakit din daw si Marcos Sr. at ang ginawa ay itinago ang sakit ni Marcos Sr. Although hindi naman siya life-threatening yung kanyang kalusugan. Ang problema, kung hindi mo na nga kayang mag-perform sa iyong duties, maapektuhan po yung pamamalakad ng gobyerno. So, ang ginawa daw noong panahon ni Marcos Sr., yung ospital nilipat sa Malacanang. Yung mga equipments sa heart center, nilipat sa Malacanang. Yung equipment sa kidney center, kasi nga, di ba, nagkasakit din sa kidney si Marcos Sr. At kay Bongbong nga, kinuha yung isang kidney para sa kidney transplant. May sakit din po na lupus si Marcos Sr. At itong sakit ni Bongbong Marcos na diverticulitis, pwede pong mapunta sa lupus. At nagkasakit din po sa puso si Marcos Sr. At yan daw po ay itinago. Although, pwede namang gamutin, no? Pero hindi naman life-threatening. At kapag daw si Marcos Sr. ay mayroong lalabas siya sa press conference, napapanood naman siya sa TV, kaya lang, hindi yung talagang 100% ang kanyang kalagayan ay perfect. So parang nauulit daw ang kasaysayan kay Bongbong Marcos. At si Bongbong Marcos ngayon hindi makalabas ng Malacanang, at kung meron lang siyang kaunting event sa Malacanang, ay nakikita siya 2 days ago, no? Yun yung huling exposure niya. At 2 araw na hindi pa siya lumalabas sa ere, no? Hindi pa siya nakikita sa TV at sa social media. At ang ginagawa ng araw, bibihisan si Marcos Sr. O ito, labas ka muna sa TV, tapos balik na uli sa higaan. Kasi nga, may karamdaman, mahina ang kanyang katawan, at siya ay nagpapagaling. Incapacitated po yun. Hindi ka po 100% makakapag-perform ng iyong duties. Kaya lang siyempre, hanggat maitatago, ay itinago. Ang problema, wala pong social media noong panahon na yon. Ngayon, ang hirap na po magtago ng mga nagtatago dahil mayroon na tayong cellphone, may internet. Ayan po ang pagkakaiba. So, yan po ang magandang
gawin ng mga nasa opposition na anong tawag doon? Petition for mandamus to compel, ano nga ulit yun? Petition for mandamus seeking to compel PBBMs to release health record. Sana maisip ito ng mga grupo nila ni Chavit Singson, grupo nila Attorney Trixie Angeles, yan, yung mga abogado yan, yung grupo nila Topacio, nila Mike Defensor, Pico Rodriguez. Sana maisip nila yan na maghain sila ng petition for mandamus sa Supreme Court. So, yun. Yun po ang magandang o isang paraan. Kasi importante po talaga yan. At kung kakatigan ng Supreme Court, talagang hindi po pwedeng magsinungaling dito ang St. Luke's, lalong-lalo na yung doktor ni PBBM. Pag nagsinungaling sila dyan, masisira yung record ng St. Luke's, yung imahe ng St. Luke's, at yung record ng doktor. Masisira sila dyan. Hindi nila pwedeng itago kasi Korte Suprema na nga. Kaya nga dumulog sa Korte Suprema para malaman ang katotohanan. Diba? At magsisinungaling pa sila. Hindi po pwede yun. So, sana mayroong magsampa sa Korte Suprema. So, yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye!